Ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Ipinakikilala si Jesus bilang ang kordero ng Diyos at ang lingkod ng Panginoon. Tinatawag tayong maging mga saksi ni Jesus at mamuhay sa diwa ng paglilingkod. Sa aklat na Isaías, ipinahayag ang propesiya na tinatawag ng Diyos ang kanyang lingkod upang maging liwanag ng mga bansa. Nang sa gayon ay umabot ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Ipinapahayag naman ng Salmo 39 na ating mapagtiwala at buong loob na tugon sa tawag ng Diyos. Narito ako, Panginoon. Ako'y naparito upang tuparin ang iyong kalooban. Sa unang sulat sa mga taga-Korinto, pinaalalahanan ni San Pablo ang pamayanan na sila ay pinabanal kay Kristo at tinawag upang maging mga banal. Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, itinuro ni Juan Bautista si Jesus bilang ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang hinirang ng Diyos na magbibinyag sa atin sa Espiritu Santo, matapos niyang masaksihan ang pagbaba at pananatili ng Espiritu sa kay Jesus. Pagnilayan natin. Payak ang pagpapakilala ni Juan. Masdan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mahalaga itong pagnilayan kung inaalis ni Jesus ang kasalanan ng sanlibutan, tiyak na kaya rin niyang alisin ang aking kasalanan. Madaling manatili sa bangkalahatan at hindi ito isa puso. Hindi lamang minahal ng Diyos ang sanlibutan, kundi minahal niya ako. Ang Ebanghelyo ay tungkol kay Jesus, hindi lamang sa pagiging mas mabuting tao, sa moralidad o sa mga gawaing panrelihiyon. Ang Kristyanismo ay tungkol sa isang persona, si Hesukristo. Pag-akyat niya sa Ama, isinugon niya ang Espiritu Santo upang ipagpatuloy ang kanyang gawain at tayo ang kanyang mga paa, kamay at tinig sa mundo. Gaano ako katyak bilang tagasunod ni Kristo? Gaano kabuhay ang aking bukasyon? Ito'y gawain ng Espiritu Santo at magiging totoo lamang kapag binuksan ko ang aking puso at isipan at handang pahiran ng Espiritu Santo. Kung nakilala ni Juan si Jesus, dapat din akong makilala bilang Kristiyano. Huwag nating kalimutan, tayo ang simbahan. Ang tunay na pagbabago ay hindi magsisimula sa iba, kundi sa ating sariling puso. Magkaroon nawa ng kapayapaan sa daigdig at magsisimula ito sa akin. Manalangin tayo. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, Ikaw ang namamahala sa lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Mahabag mong dinggin ang pagsusumamo ng iyong bayan at ipagkaloob mo ang iyong kapayapaan sa aming panahon. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, ang iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pagkakaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen.